Expresses strong feeling of happiness, pleasure or excitement, often used in a greetings like nagagalak. Akong makilala ka. Sa greetings, pwede mo siyang gamitin. What's translated to, I am glad to meet you. Here's a breakdown of the meaning. Nagagalak. Sabi niya. Come from the root word galak, meaning joy or delight. It's often used to with a personal pronouns like ako o Mama! I. Nakita November Phrases 11 such as nagagalak akong makilala ka. Mama, I am glad to meet dumating you. si Daddy, ilipan ng bahay Ang na. next, nagagalak ako. I am joyful, delighted. Yan, yun lang po. Sabi sa word. Sorry. Yes po. Ano? Buhatin. Ito lang po ako dito. Pag nagagalak po ang isang tao, ano po ang napapansin niyo sa isang taong nagagalak? Masaya. Amen. Praise. Excited. Saya, matutuwa. Amen. Katawan, parang maliksi. Amen. Masaya eh. Amen. Ang in-next pong tanong ko dito, halimbawa po ba, kung may problema na po ba kaya isang tao, kaya po ba nitong ng isa ay kaya niya pang bang magalak? Of course. Amen. 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 Bakit ba? Kung may problema na ba kayo, o kaya At ang ulit isang daw tao, sa tanong, men. kung may problema na ba po, ay po ba tayo, kaya pa ba nating magalak? Amen. Pwede pa rin. Pwede Kasi pa din. hindi naman natin dapat isabay sa ano yung problema mo eh. Amen. Diba Diba sa... ang tao kasi mayroong tao na pag may problema doon nakapokus. Lahat damay. Oo, lahat damay. Problema. Pati mga anak mo. Magagalitan. Kramp Pero yan. kailangan natin Kramp ngayon, yan. hindi natin kailangan i-focus yung galing Amen. doon sa kagalakan, sa kasayaan ng malig. Ayun. Kajamin, ano mo? Katulad po natin naman na nampalataya, siguro kaya natin itong makalaya. Pero sa mga nakakarinig na believer, siguro sa kanila, pag nagkaroon ng problema, bagsak na. Kumbaga, hindi nila kayang magawa ang ginagawa natin. Kaya napakalaking blessing na nakilala tayo sa Panginoon. Na kahit na may problema, masaya pa rin tayo. Amen. Sabi nga po dito, basahin po natin ang sinampol na ibigay dito sa Aklat ng Santiago 1, 2 hanggang 12. Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 12. Medyo maganda po kasi ito, magbibigay ito ng lakas sa atin. Santiago 1, verse 2 hanggang 12. Eat all joy. 1, My Mga brother. dogs! Ano, nakita na? dito na po. Sige, sundan niyo ako. Ayaw na yung nag-enjoy. Come eat all joy, my brother. When you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And that steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Basahin niyo sa Tagalog. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Hanggang ano ba yan? 12 po. Hanggang 12. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanap yun ang dami. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y pagbibigyan. Ibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag magkalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Wag na. Huwag pumasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng tao, pabago-bago ang isip, at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikarangal ng lukhang kapatid ang pagkatataas
sa kanya ng Diyos Ay, at ng mayamang kapatid. Play mo doon. Ang pagkakababa sa kanya sapagkat ang kayamanan ay inipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Napaka... Yung Tagalog ko, English. Mapalad. Ay, ito. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Nadala po natin. Yan po. Sabi po dyan, mapalad na ang mga taong matapos subukin. Mapalad ang mga taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya siya ay tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen. Kaya kailangan kahit po tayo mayroong problema, tayo po ay magalak. Amen. Huwag po natin hayaan na ang problema matalo tayo. Kasi minsan kahit nagkastyanan na tayo, natatalo pa rin tayo ng problema. Once na pinukusan natin ang problema, tatalunin tayo. Talagang babagsak tayo. Kukuha po. Hindi ko na po kailangan ito yung reference na ito. Yan po ginawa kong reference para lang may pakita na kailangan natin magalak sa kabila ng pagsubok. Na sobrang hirap na ng pagsubok na nararanasan natin, tinuturo ng Diyos sa atin na kailangan maging magalak pa rin, masaya pa rin tayo kahit sinusubok tayo. May pangako ang Diyos na kailangan natin pangawakan. Hindi na tayo bibiguin, di ba sabi niya doon? Tatanggap tayo ng putong. Ayan po. Lipat po tayo sa... Anong another term ng putong? Parang ano siya. Reward, parang gano'n. Reward. Putong ng buhay. Yung buhay na walang hanggan. Yan po. Pastor, saan yung cover? Yan po, next po. Sa 17 na po. At po dito sa sunod na verse. Ayan, over. Magsipanalangin kayong walang pag-ibig. Bigay mo na kay Kuya Yosef. Amen. Bakit po sabi? Bakit po? Jamin. Jamin ha. Bigay mo. Magsipanalangin kayong walang patid. Kuha niyo po. Cover naman ka. Nasaan ang cover dito? Wala. Tayo ka dyan, tayo. Bakit na po? Palagi manalangin. Malaki nga kasi na ang diablo natin ay pagpipigil. Tayo ay tuksuhin. Kung tayo ay hindi mapanalanginin, siguradong tayo ay magagabi sa sabihin natin, ma-overcome. Kung bakit may mga, sabi nyo nga, kung bakit dumadating sa punto yung mga taong Kristyano na ay nawawala yung kagalakan dahil may problema, marahil kulang siya ng panalangin. Kaya dapat Yan po. Buksan po natin yung 1 Peter 5:8. Yan po yung binab... 5-8. ganda ng cross-reference. Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo, ang Diablo, ay umaali-aligid na parang iyong umaatungan at naghahanap ng malalapa. Amen. Di ba? Yan po yung binabanggit ni Pastor kanina na ang kalaban ng kasinati, kaya kailangan natin manalangin palagi. Hindi lang sa pag, di ba, sa dito, pray without ceasing, di ba, yung manalangin ka na walang patid. Ibig sabihin po, ito, pag gising mo sa umaga, pray, pasalamat sa Lord dahil nabuhay tayo. Pili na tayo ng panibagong buhay. Sa pag-alis, sa pagpunta sa kung saan-saan, mag-pray. Kasi minsan kasi tayo, parang wala lang eh. Pag-alis, okay na. Pag ginantok, so pray. Kasi pag-uwi, tulog agad. Wala nang pakialam. Amen, di ba? Kaya, pero, Manalangin talaga.
tayong mga Kristiyano kasi alam natin ang salita niya, nanawa na natin, naintindihan na natin. Kailangan natin itong gawin para din naman sa atin. Pinapansin ito sa atin ng Panginoon para sa ating kabubuti. Dito binigay ng Diyos para tayo mapahamak. Amen. Kaya si talagang kalaban, pag nakita kang nangihina, doon ka titirahin talaga niya. Pag pinupukusan mo isang problema, doon ka titirahin ng kalaban. Pag bawa, problema mo pera, pupuntahan ka niya ng ano, igamitin na kalaban niya. Wala ko pupunta na di PWI. Di ba? Parang tutuksuin ka niya, dito ka punta ka dito. Ganun. Tapos na, di ka nakakapag-isip ng ganong masama, naisip mo. Lalapitan ka na sa Lalapit na ka ng maraming ano. Kaya kailangan maraming kapaputang utang. Sana kung utang na walang Amen. Kaya yun. okay lang yun. Kasi sabihin, tinuro ka nung kanina. Kaya mag-pray tayo. Kasi ang Lord, mayaman siya. Kaya kung may problema ka sa pera, tumingin ka sa Lord. Eh, basahin natin po ang ano, sagot dito sa, sabi dito sa Jeremiah. Jeremiah 33. Apo. Jeremiah 33. Saan na yung tipo? Ngunit ang inyong mga Isaiah kasalanan, 59 verse 59 verse 2. Ngunit, ako na. Basa po. Ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo pinalikuran at hindi na siya makikinig sa inyong mga dalangin. Amen. Tayo sa Diyos, sabi nga sa Jeremiah 33, kailangan malinis yung puso natin. Kailangan wala tayong bayad ng kasalanan. Kaya, ina-encourage natin ng, ano, di ba, pag tinuro ng Panginoon Diyos, di ba, pag tayo manalangin, repent muna sa ating sarili na magpalinis para yung kasalanan na nakaharang sa nananalangin, mabuksan, para makita ng Diyos, madilig ng Diyos yung mga dalangin natin. Tama yan. Kaya ako, bago matulog, bago ka humingi sa Diyos, humingi ka muna ng tawad. Sinasadya man mo yung kasalanan mo, humingi mo ng tawad. Kasi May natin na kami, nagkakasala tayo. nagkakasala tayo, minuminuto, segundo. Hindi natin nalalaman yun, pero nagkakasala tayo. Kaya, yan malinaw na pinapaano ng Biblia na kailangan mahingi tayo ng tawad. Siyempre, pag humingi ng tawad, meron naman yung, di ba, yung sa 1 John 1:9, ay, 1 John, ano ba? Yung, kung hihingi tayo ng tawad sa kanya yan, papayan natin ang kasalanan, papakinggan niya, patawarin na tayo. Amen. Para tawarin tayo. Kaya dapat malinaw po sa atin yun na malinaw na once na tayo mag-pray, repent tayo muna, repent. Yes, Para boss. yung prayer natin makarating sa trono ng Diyos. Para walang hadlang. Para walang Yung hadlang. kasalanan yung Kasi hadlang. minsan kasi, lagi tayo nag-pray, kaya lang hindi naman tayo nagpapalinis. Ang masasabi natin. Tapos yung pray mo pa, yung matisod pa yung kaaway mo. Ano masasaya yan? magugulat tayo, ba't hindi maririnig ng Diyos? Pala may problema sa'yo. Kaya kailangan po natin ng repentance before pray. Amen? Amen. Yun po. Yan. Number 18 na po ako. Number 18. Sa verse 11. Sabi po dito, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Yan po. Sabi po dito sa ano, kahit tingnan po natin sa Efeso 5:20. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Mabuti man o Mabuti masama. man o masama. Efeso 5:20.